Adopted. I, your name, been elected as Deputy Speaker of the House of Representatives. Expose that is being given by the COA. He wants to find out what is the truth. Mr. Speaker, I already told. Setyembre 2013, tinalakay ng investigative documentaries ang special report ng Commission on Audit. Ito ay tungkol sa paggamit ng mga mambabatas sa pork barrel fund na nakalaan sa kanila noong 2007 hanggang 2009. Ayon sa COA, napunta ang bilyong pisong pondo sa mga peking non-government organizations o kaya ay sa NGO na itinayo mismo ng mambabatas. Dawit dito sina dating Senador Edgardo Angara, dating Isabela Congressman Anthony Miranda, dating Malabon Congressman Federico Sandoval II at dating Quezon City Congressman Matias Defensor Jr. Kabilang din ang mga kasalukuyang mambabatas ng Bulacan na si Maria Victoria C. Alvarado at ng Maynila na si Amado Bagatsing. Obviously, hindi yan ethical kasi clearly may conflict of interest yan. Nagiging laundry machine yung NGO mo kasi linilipat mo sa NGO mo yung public fund. Ayon sa batas, dapat bitawan ng mga nasa gobyerno ang kanilang posisyon sa pribadong sektor para maiwasan ang conflict of interest. Si dating Isabela Congressman Anthony Miranda nagbigay ng mahigit 20 milyong piso sa kanyang NGO na Aksyon Makamasa Foundation. Hanggang ngayon, ito ay unliquidated pa rin. Unang-una, dapat ayusin ng Aksyon Makamasa Foundation, yung liquidation. Ang maitutulong ka lamang dyan ay maging buhay na patotoo na talagang nakita ko ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Pero pagdating po sa dokumento, ay obligasyon po na Aksyon Makamasa Foundation. Sa kasalukuyan, sarado na ang mga naging opisina nito sa Barangay Mabini, Barangay Abra at Barangay Batal sa lungsod ng Santiago sa Isabela. Sa lungsod ng Malabon, nagbigay din si dating Congressman Federico Sandoval II ng 20 milyong piso sa Pamamalakaya Foundation Incorporated. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang hipag ni Congressman Sandoval na si Janine Sandoval ang incorporator at stockholder nito. Dinalaw namin ang opisina nito sa San Jose, Navotas noong Setyembre 2013. Pero sarado na rin ito. Ginamit ng Pamamalakaya Foundation ang pondo bilang pasweldo sa mga bahagi ng Cash for Work project ng foundation. Ayon sa COA, kaduda-duda raw ang proyekto dahil may mga beneficiary na itinangging nakatanggap ng tulong. Mahigit sa 14 na milyong piso naman ang ibinigay ni dating Senador Edgardo Angara sa kanyang NGO na Kalusugan ng Bata, Karunungan ng Bata Incorporated. Incorporator si Angara ng nasabing foundation. Tatanong lang po kami, ma'am, kung may nakasalukuyang naka-unit po na may office po ang Kalusugan ng Bata, Karunungan ng Bata Incorporated dito po sa building. So far po sa 1405, ano pong nakaano ngayon doon? Ano pong wala pong tao sa unit na yun? Pero wala na ring opisina ang NGO sa 1405 Marbella 1 Condominium sa lungsod ng Pasay. Ayon sa COA, mga 9 na milyong piso ang hanggang ngayon ay hindi pa rin naliliquidate ng Kalusugan ng Bata, Karunungan ng Bata Incorporated. Si dating Congressman Matias Defensor Jr. ng 3 distrito ng Quezon City ang may pinakamalaking pork barrel na ibinigay sa kanyang sariling NGO ayon sa COA. Halos 100 milyong piso ang inilaan niya para sa Matias Defensor Senior Foundation Incorporated. Unang-una, yung foundation na may kredibilidad na, alam na ng mga tao na merong gawin ng foundation. Pangalawa talaga, iyan
accountability ang gusto kong mangyari doon. 3 miyembro ng Pamilya Defensor ang opisyal ng foundation. Si Matias Defensor Jr. ang corporate secretary. Ang mga anak niya na si Maria Teresa Defensor ang presidente at si Michelle Defensor ang executive director. Ilalagay ko sa ibang pangalan tapos ako rin magmamanage, di lalong hindi mo nakikita. Pangalan ko na ako nagmamanage yan, yung staff ko mismo under my control. Hindi yung ibang foundation na kung saan ang galing, mamaya kung saan pa dinala yung pera, naghahabulan pa kami. Family lang talaga ang inaasikaso. Klarong-klaro yung mga ganun, mga NGOs na ganun. Kaya hindi nakapagtataka, ba't nakakalusot yan? Ayon sa SEC, sa 4th floor Tempus Building sa Matalino Street, Quezon City, ang opisina ng foundation. Tinungo namin ito. Wala pong nag-o-office dito ng Matias Defensor Foundation Inc. Ang pagkakalam ko is law office lang yon. Kasi ang tao lang naman doon is si Ate Inday. Linipat ko na yun sa bahay. Kasi dito na wala kang babayarang ilaw, wala kang babayarang renta, wala kang babayarang secretary, may staff there all over. Sa halos 100 milyong piso na ibinigay ni Congressman Defensor sa foundation, mahigit sa 8 milyong piso pa ang walang malinaw na dokumento kung saan ito ginastos. May mga nakaupong politiko rin ang hindi absuelto sa special audit ng COA. Kabilang na sina Bulacan 1st District Congresswoman Maria Victoria C. Alvarado at Manila 5th District Congressman Amado Bagatsing. Si Congressman C. Alvarado, halos 13 milyong piso ng kanyang PDAF ang dinala sa Jose C. Alvarado Foundation Incorporated. Ayon sa COA, halos 9 milyon pa lang ang liquidated o may malinaw na dokumento. Meron niyang impact kung ayaw magpa-interview, pero mas siguro mas wino-worry nila kung ano ang impact kung sila ay magpapa-interview. So, kanilang karapatan yan. Pero the public makes its decisions, diba? Sila ang nag-judge kung may reason ba o hindi, o tama ba yung ginagawa o hindi. Si Manila Congressman Bagatsing, halos 22 milyong piso ang ibinigay sa Kabalikat ng Bayan sa Kaunlaran o Kabaka mula 2007 hanggang 2009. Siya ang founder ng Kabaka. Tinatag ko po ito sa kadahilanan na nakita ko ang kahirapan at parang nagiging hopeless ang mahihirap. Pero ayon sa Special Audit Report ng COA, unliquidated pa rin ang halos 22 milyong pisong pondong ibinigay ng mambabatas sa kanyang foundation. Ibig sabihin, kulang ang dokumento ng Kabaka na magpapatunay na ginamit ng wasto ang pondong ibinigay rito. Itinanggi naman ito ni Congressman Bagatsing. 700,000 pesos na lang daw ang hindi naliliquidate ng Kabaka Foundation Incorporated. Ayon kasi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagpasa na ito ng liquidation sa kanilang Internal Audit Service. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang DSWD. Naibigay na namin kay Congressman yung certification sa DSWD, which is one of our major implementing agencies. No? Na-liquidated na yan up to 2012. Habang ang halos 2 milyong pisong pondo na napunta sa National Agribusiness Corporation o NABCOR ay hindi raw nagamit ng wasto, ayon kay Congressman Bagatsing. So tama ka dun. Hindi talaga tumanggap ang mga tao ng 5,000 pesos dahil wala talaga yun. Ginawa lang ng mga tao ito at sinuperimpose. Yan. Attendance ng aming meeting, dinagay tigil 5,000. Kaya nung inaudit, nagpuntahan sa akin, sabi ko, i-deny niyo yan. Wala tayong binibigay na 5,000. Sa sulat na ipinadala ng Department of Agriculture na may hawak sa NABCOR, ginamit daw nila ang 2 milyong piso na ibinigay ni Congressman Bagatsing para bayaran ang mga sinasabing obligasyon ng ahensya noong 2008.
Tumanggi naman na magbigay ng pahayagang NABCOR ukol sa isyu na ito. Makikita natin dyan na mayroong laxity ang implementing agencies. Kasi kung ikaw ang isang implementing agency, ang reviewing officer marunong magbasa, makikita naman niya eh. Kaya yung ibang sinasabing rationalization ng ibang mga kongresista, pinayagan kami. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakakasuhan sa 6 na politikong nagbigay ng kanilang pork barrel sa sarili nilang NGO.